Nakahinga siya ng maluwag dahil doon. Ngayon ay panatag na ang kalooban niya na maisama niya si Kayla sa Maynila. Sandamakmak na chismis nang inabot niya habang nasa Australia siya. Hindi lang nito alam na nagpatuloy naman si Bernard sa paninira sa kanya kahit hiwalay na silang dalawa ni Kayla. Ngayon ay may dahilan siyang protektahan na mag-ina niya kahit nakasal na ito sa ibang lalaki. If God will allow it to happen, and once she doesn't have a change of heart about Bernard, He'll help her with the annulment process. Nagbibigay pa din siya ng pagkakataon sa relasyon ng dalawa tulad ng sabi ng daddy niya noon. Pero mas matimbang na ngayon ang tuluyan niyang kunin ang mga ito sa lalaking iyon. Hindi niya hahayaan na agawin ni Bernard ang anak niya. That man is a demon, pretending to be a saint. Hindi siya nagpapanggap na mabuting tao. Nasa poder man siya ng mga Fuentes o wala. Sa oras na saktan ni Bernard si Kayla pagbalik nila sa Maynila, hindi siya mangingimi na pahiramin iyon ang mukha sa aso kahit na hamak lang siyang kabit. She prepared the bed. It was a small bed for the kids, but she was using it. Malit ang kwarto pero malinis. Pinalitan lang niya ang mga punda at ang sapi ng kama. Everything was done perfectly, so she stood up, holding her lower back. It was aching. Sa huli ay nagbago ang isip ni Hilda na payagan silang umalis ng gabi. Ipagpabukas na daw nila ang paglipad. Pumayag naman si Red sa gusto ng matanda. Tumulog ang pintuan kaya agad siya lumingon. Si Red ang pumasok, nakatingin sa kanya. Matulog ka na. Okay na ang higaan. Maikli lang itong kama ha. Pagpasensyahan mo na. Saka ceiling fan lang meron dito. It's okay. Are you going to sleep here too? Tanong nito na naghubad ng pantalon. Ha? Kandautal niyang tanong sa may sariling desisyon ng mga mata niyang tumingin sa ibaba nito. Diyos ko. Hindi. Doon ako kay Tia Hilda. Nagsindi ako ng katul dito para hindi ka lamukin. Dahil kahit lagyan kita ng kulambo, lalagpas sigurado ang mga paa mo sa higaan. Sabi niya rito saka siya humikab. Hindi pa rin siya makapaniwala na kausap niya ito ngayon. Ang lungkot niya ay biglang napawi. Ang panlasa niya na isang buwan ng mapait ay nawala sa isang iglap lang. Hindi niya akalain na ibabalik ng Diyos si Red. Call me if you need anything, okay? If you feel bad, call me. Bila na to sa kanya. Tumango naman siya kaagad dito saka siya naglakad para lumabas na ng kwarto. Napatigil siya sa may pinto nang hawakan niya ang doorknob. She partly tilted her head to glance at him again. She missed him so much but she doesn't want to spill it. Ayaw niyang masaktan kung hindi ito sasagot kaya mas mabuti na huwag na niyang sabihin pa. She has to remember that she lied to him and it would be hard for him to believe her now. Tumingin din ito sa kanya kaya nauwi sa pagkurap ang titig niya. This man stands as an ordinary man in front of her right now, despite the truth that he is a billionaire, piloting his own expensive plane. Good night. Matulog ka na maayos para makabawi ka sa pagod. Salamat sa paninindigan mo para kay baby at hindi mo pagtanggi na ikaw ang ama. Kahit na may asawa akong tao. Hindi ito nakasagot dahil lumabas na rin siya kaagad. Naupo na muna siya sa sofa at binuksan ang cellphone niyang nasa bulsa ng suot niyang short. She reads a message from Rose. Pasensya ka na kung pinuntahan ko si Sir Red. Hindi ko matitiis na lumaki ang pamangkin ko ng walang ama. Kahit magalit ka. Para sa kapakanan ng batang ginawa ko, Kayla. Nag-reply siya. Nandito siya ate. Kinausap na niya si Auntie Hilda. Pabalik na kami ng Manila bukas. Tinanggap kong alok niya kahit na baka magulo siya dahil kay Bernard. Hayaan mo siya sa desisyon niya. Sa itsura niyan, hindi niyan aatrasan si Bernard. Mababait ang mga magulang ni Sir Red. Siguradong mabait din siya. Labas naman ang nangyari sa inyo sa usapang bata. Parehas kayong nagpapakamagulang para kay baby. Matulog ka na maaga ha. Kita tayo pagbalik mo dito. Good night ate. Good night. Ang panty ha? Sabi nila ay mahilig ang buntis. Natawa siya sa huling reply ni Rose sa kanya. Anong panty? At anong mahilig? Wala siyang balak. Napalis ang ngiti niya nang biglang tumikim si Red. Naibaba niya ang cellphone sa kandungan at tumingin dito. Papalapit ito sa kanya at naupo sa may tabi niya. May distansya nga lang. Sa Ate Rose. She sounded so defensive. Baka sabihin nito ay naglalandi siya. Did you already go to a proper checkup? Like going to a private doctor for an ultrasound?
Seryosong tanong nito sa kanya. Sumampas sa kandungan nito ang alagang pusa at parang miss na miss din ito ni Muse. Kayla shook her head. Sa RHU ako nagpa-check up noong isang araw lang. Not in an OB? Umiling siya. Wala pa akong pera eh. Alam kong i-ultrasound ako. Ang alam ko sa unang check up, umaabot ng 3K ang gastos. Tapat na sagot niya rito. Hindi ko naman alam na mabubuntis ako kaya hindi ko napaghandaan ng budgeting. Budgeting? Ikaw naman kasi ang inasahan kong marunong na hindi mambuntis kasi sanay ka. Napakamot ito sa ulo saka lumabi. Dadalhin kita sa doktor na Ate June. She's my Kuya Delight's wife. Her OB was good. Sige, kung bahala. Basta para kay baby. Go to bed now and stop texting. It's bad for the baby. Mapupuyat ka. Napabuntong hininga siya pero tumayo na rin para pumasok na sa kwarto ni Hilda at ng mga bata. Ikaw? I'll check my man outside. Pwede namang manigarilyo sa labas, diba? Nagsisigarilyo ka? Dismayadong tanong niya. To ease up my mind. Sige, nandito na ang banig nila. Ilalatag na lang ito dito sa sala. Napipilitan niya sabi dito. Hindi niya alam na naninigarilyo ito. Hindi niya pa ito nakita ni minsan. I'll take care of them. Rest now. He commanded her. Medyo formal ang datingan nito sa kanya at ramdam niya ang gap nilang dalawa. Pero hindi niya yun masyadong pinagtutuunan ng pansin dahil baka pumait lang ulit ang pakiramdam niya. She turned her back again and walked. Pagdating niya sa pinto ng kwarto ni Hilda ay nilungon na naman niya si Red. Kapag siya mainis, ay babaliin na niya ang sariling leeg. He was staring at her but she continued opening the door to enter the room. Ang awkward nilang dalawa. Nakakabwisit. Kayla, look at the plane. Yun ang tinutumbok nila para sakyan. Kaya walang duda na iyon ang private jet ni Red. Sinarilin niya ang pagkamangha. Napakaganda ng eroplano. Ito kaya ang sinasabi nito sa kanya noon na isasakay daw siya at pupunta sila sa ibang lugar. Sayang, hindi na iyon mangyayari. Baka sa pagkapanganak niya, magdesisyon na rin ito na maghiwalay sila at palit-palitan na lang sila sa bata. Itinuon niya ang pansin sa eroplano at huminga ng malalim. Unang beses ito nasasakay siya. At least, hindi naman natupad ang pangarap nila na mamamasyal na dalawa. Makakasakay pa rin siya sa eroplano nitong sinasabi. Nakapagpahinga naman ito ng maayos, sabi nito. Naramdaman ni Kayla ang kamay ni Red sa siko niya nang hawakan siya nito. Para siyang kinuryente pero pilit niyang hindi pinansin. Red, Meralco ka ba? Bakit? Kasi nangingisay ako kapag napapadikit sa'yo. Corny. Anya sa isip pero natatawa siya sa sarili hanggang sa tingalain niya ito at nakatingin naman pala ito sa kanya. He was looking at her with annoyance. So she behaved. Medyo nakaramdam siya ng pagkailang dahil naalala niyang sinungaling nga pala ang tingin nito sa kanya. Sa wakas ay nakarating sila sa tuktok ng hagdan at bumati sa kanya ang napakagara na loob ng eroplano. Oh, hindi na niya napigil na huwag sambitin. Ang ganda. Thank you. He formally replied to her. This is my other plane. Alin ang mas mahal? Inosenteng tanong niya dito habang hinahawakan ng mga upuan. This one. Magkano naman? 400 million. Peso? Ang mura naman pala ng eroplano. Makapagsalita naman siya para bang ang dami niyang 400 million pesos. Dollars. Agad siyang pumihit at akmang aalis na. Okay, baba na ako. Hindi ako bagay dito. Agad siya nitong hinuli at niyakap sa bewang. Dito ka sa kwarto. Kwarto? Halos mapalunok siya nang alalayan siya nito at maingat na hinila papunta sa sinasabi nitong kwarto. You stay here. Magpipiloto lang ako. She gulped. Ayoko mag-isa dito, Red. Hindi pa ako nakakasakay na eroplano. Umiling siya at nagmamakaawa na nakatingala dito. His brows arched. Sa pilot's cabin ka? Kung nasan ka, dun ako. Anya rito kaya napapamewang ito sa harap niya at hinalikan naman niya si Muse na nasa loob ng kanyang bag na gawa sa katsa. Wala kang uupuan doon. Napapakamot na sabi niya. Kahit saan ako umupo. That is against the safety rules. This isn't a bus where you can just sit anywhere you like. Takot nga ako. Sana pala nagbus na lang ako. Ani naman niya rito.
Nakatingin ito sa kanya tapos ay para itong nag-iisip. I'll look for an available pilot here. Wait for me, okay? Ngumiti siya at tumango. Sige, sige. Excited na sagot niya sa binata. Spoiled. He whispered when he turned his back, but she just bit her lip and smiled. Nang lumabas ito, hinaplos niya ang tiyan niya. Ang bait ng papa mo, baby. Kahit galit siya sa mama, maayos pa rin ang trato niya sa akin. I hear that. Sagot ni Red na nasa may likod pa pala ng nakaawang na pinto. Hicks. Nalaki ang mga mata niya. Punta na ako. Paalam pa nito sa kanya kaya nangingiti siya sa sarili. Ano naman kaya sasabihin ni Patricia kapag nalaman na magkasama sila at buntis siya? May relasyon pa kaya ang dalawa hanggang ngayon? Nang bumalik si Red ay may kasama itong isang lalaki habang siya ay nasa isang upuan naghihintay. Ang gwapo nito sa suot na salamin na nag-iiba ang kulay sa araw. He's a pilot. We're ready now. Anit sa kanya kaya tumango siya. Tinanguan siya ni Red kaya tumayo siya at sumunod sa binata sa upuan sa gilid ng bintana. Baka ito mag-crush. Ninenervyos na sabi niya kahit ayaw niya naman talagang isipin. This is well maintained. Relax. I'll take care of you. Hindi naman ito basta sumasabog sa ere. Here, wear this. Ipinasuot nito sa kanya ang parang isang bag tapos ay pinaupo siyang muli. Nilagyan siya ng belt. Kapag magka-crash, tatalon ka tapos pipindutin mo ito. Lalo siyang natakot sa mga sinasabi nito kaya nakatanga lang siya. Magbasta lang kaya tayo. He was halted. Don't you trust me? He asked her. I trust. Mahinang usal niya. Hindi magka-crush. Maikli pero siguradong sagot nito sa kanya. Get ready for takeoff, okay? Nandito lang ako sa tabi mo. Nang maayos nito ang sarili kahit wala ito isunuot na parang bag, ay niyakap niya ito sa braso at sumiksik siya sa katawan ni Red. Parang gusto na nga niya sumuot sa katawan nito. Makailang ulit siyang nag-sign of the cross at nakarinig siya ng mahinang tawa kaya hinampas niya si Red sa braso. Relax, you'll be fine. Masuyong sabi nito sa kanya at ewan niya kung gunu-guni na hinalikan siya nito sa noo. Oras lang ay nasa Maynila na sila. Now, he could see the ease in Kayla's face. Unlike when they boarded the plane. Halos mamutla ito at parang pusa na nakayakap sa kanya pero nataranta siya nang dumiretso ito sa lababo ng penthouse at dumuwal. Jesus, he knows such symptoms of a pregnant woman because he was in higher grade when his tita Cathy got pregnant with her third child. Tahimik siya lumapit at inilapat ang palad niya sa likod nito. He caressed her back until she weakly leaned on the working table. Wala siyang ibang magawa kung hindi tumitig. Sigurado ka ba na dito mo ako ititira? Paano si Bernard? Anong paano si Bernard? Nalukot ang noo na sabi niya. Jealousy ripped him inside. Umugot siya ng malalim na hinga para kontrolin ang sariling emosyon niya tungkol sa bagay na ito. Hindi ba nito kaya magtiwala na kaya niya itong protektahan? Wala akong pakialam kay Bernard. Naiinis na sagot niya pero pilit niyang itinago. Dito ka sa akin at si baby. End of discussion. Saka ka na mag-isip kung paano ang asawa mo kapag lumabas ng bata. We can talk about custody. Napakurap si Kayla habang nakatingin sa mukha niya. And pain was very evident in her face. A thing he couldn't ignore and made him feel so guilty of a crime he committed. He had said bad things to her which pained him more. I'm sorry. Agad niyang hingi ng paumanhin dito. Nakonsensya siya sa nakikita niyang aura nito. Gusto niyang sapakin ang sarili. Ito ang sinasabi niya. Ayaw niyang maramdaman ang mga selos at inis dahil baka si Kayla lang ang sumalo ng lahat ng init ng ulo niya. Tumango ito at ibinaling na lang atensyon kay Muse. Tumalikod dito sa kanya tapos ay binuksan ang kulungan. Lumabas naman kaagad ang pusa at nagpakarga dito. Magpapadeliver ako ng bagong gamit para hindi ka naakit sa taas. Do you still want to work so you will not get bored? Uso namang magpahinga. Baka magkasakit ka sa dami mong inaasikaso. Kaya ko namang matulog sa sofa kung walang higaan dito. Ano to sa kanya? Kung trabaho, gusto ko sana. Gusto ko makapag-ipon. Kaya ko naman. Where? He instantly asked. Kung papasok ito sa isang establishment na pagsusungitan lang ito ng amo at ikasasama ng loob nito, wag na lang.
Siyempre buntis ito at may mga pagbabago sa kilos nito. May mga pagkakataon din na maapektuhan ang trabaho nito at baka ito mapagalitan. Maghahanap ako. And what makes you think I'll say yes to that? Nakapamewang siya nang ito ay maglakad papunta sa sala. He kept on looking until she sat on the sofa. Kalong nito ang pusa na nakatagpo na ng bagong amo sa katauhan ni Kayla. Bakit hindi? Kaya ko naman. Sagot nito na tila may pagmamalaki sa kanya. He inwardly bit his bottom lip. Kanina sa eroplano hindi ito makabitaw sa kanya pero ngayon ay parang ang lakas-lakas. Matatakotin naman. Sa kumpanya ko ikaw magtatrabaho. Red said and it sounded with finality. Napamaang sa kanya si Kayla. Bakit dun? So that I know you're safe. Paano si Bernard kung guluhin ka? Hindi siya makakapasok sa kumpanya ko. Hindi ito umimik at yumuko sa pusa. Saka iyon hinimas. Is there a problem? Bago kasi ako umalis doon, ay napabalita ako doon. Nagsalita ang ex mo sa speakers. Nakakahiya yata. You'll work upstairs. You will use my private lift. Doon na lang sana ako sa tinatrabahuhan ni Ate Rose. Baka may bakante sa restaurant nila. Pwede akong pumasok. At least doon hindi ako may stress sa mga tao. Doon kasi sa'yo, masama ng tingin lagi sa akin. He sighed and just carefully stared at her. Hindi siya umimik at nag-iisip siya kung papayagan niya ito doon. Payag siya, sa kaisipan na nandoon sa Rose at masasamahan ito. Magiging kampante siya na maayos ang lagay na mag-ina niya. Kahit ano man ang maging estado niya sa buhay ni Kayla, hindi nun kayang baguhin na mag-ina niya ito at ang anak nila. Okay, tango niya rito. If that's what will make you feel at ease, I let you. Kakain muna tayo ngayon. Naglakad siya papalapit dito. He offered his hand to her and she just looked at it. Get yourself ready because you can't hide this forever. No matter what, I'll be just here to protect you. Baka ako makulong. Natatakot na sagot dito sa kanya. Walang basta nakukulong na hindi dumadaan sa trial. Trust me, I will do whatever it takes to protect you and our child. Hindi man ako ang tunay mong asawa. Kaya kong masigitan si Bernard sa ganoong bagay. Just trust me. He said and shook his hand. Tumingin ito doon. Naniniwala naman ako sa'yo. Then accept my hand and let's go. If Bernard treats you not so right, don't cry and don't be afraid. Tumango ito at ipinatong ang kamay sa palad niya. He gently pulled her up. Ibinaba nito ang pusa at tinaplos sa ulo bago nila iniwan iyon. Sunod-sunod ang vibration ng kanyang smartphone sa loob ng bulsa niya pero kanina niya pa iyon hindi pinapansin. Siguradong mommy niya iyon dahil hindi pa siya nagpaparamdam. Hindi pa rin niya maipapakita sa mga iyon si Kayla. His parents are ready but she is still not. Kita naman sa kilos at mukha nito ang labis na pagkailang sa sitwasyon na kahit nga silang dalawa ay parang ang awkward ng lahat. No matter how she affects him in every way, a thing he doesn't deny, he still can't fully get closer to her again like the first time. May mga inhibitions din siya sa kanyang sarili. Ang hindi niya alam ay kung paano niya mas pagbubutihin ang pagkontrol niya ngayon at lagi na lang silang magkakasama ulit. Talagang susunduin naman niya ito sa naga kahit na hindi niya pa alam na buntis ito. Kaya lang gusto niya sana mag-umpisa sila sa kung ano ang dapat. Pero dahil buntis na ito, wala siyang ibang pwedeng gawin kung hindi ang kunin ito ng tuluyan at alagaan. Sa Madyas tayo kakain. That's my place. Wala sa ating makikialam doon. Anya kay Kayla nang sumakay sila sa elevator. Sige, ngayon pa lang ay sorry na agad kung magugulo lalo ang buhay mo. Umiling siya ng sulyapan niya ito sa muka. From now on, wala kang ibang isipin kung hindi kayo lang ni baby. Stop worrying about some things that are beyond our control, okay? Inarkuhan niya ito ng mga kilay. Tumango naman ito sa kanya. Nakahanda din siya sa pagkukrus ng landas nila ulit ni Bernard. Mangyayari iyon dahil maliit lang naman ang kanilang mundo at mas lalong lumiit iyon dahil kay Kayla. Kinuha niya ang smartphone sa bulsa at binasa ang mga chats ng kanyang ina. Nasaan ka na? Melo told us. May susunduin ka daw? Sino? Why aren't you answering my calls? Red. Tanong ni Helen sa kanya. He simply typed, I'm okay, Mom. I am back here in Manila. Dalawang sinundo ko. I'll give you an update. Don't worry, I am alive. Binasa din niya ang chat ni Melo sa kanya at kahapon pa iyon.
Don Benito was questioning your sudden pull-out of the contract. He came personally to talk to you. He was bombarding me with chats. Hindi siya nag-reply. Wala naman siyang dapat na ipaliwanag doon dahil may abogado. Siya naman ang gumawa ng kontrata kaya siya din ang may karapatan na i-terminate iyon. Nagtatanggal siya ng mga toxic sa paligid para mas lalo niyang mapanindigan ng kagustuhan na ipaglaban ang nararamdaman niya kahit na mali. Pasimple ang naging paglinga ni Kayla sa paligid nang sila ay pumasok na sa isang restaurant. Abot-abot ang panalangin niya na hindi mag-cruise ang mga landas nila ni Bernard. Ayaw niya ng skandalo, lalo pa at lumabas na ang tunay na kulay ng bibig ng lalaking iyon ngayon. Wala iyong ipinagkaiba sa bibig ng lolo noon. Matalas na dinaig pa ang kutsilyo. Si Bernard ang hinahanap niya o ang matandang De La Vega. Pero kung bakit naman at sa unang apak niyang muli sa Maynila ay mukha ng ex ni Red ang nakita niya. She lifted her head when Annalyn looked at her hand wrapped around Red's arm. Hindi siya umimik. Basta sumama lang siya kung saan siya iginiya ni Red para maupo. Bigla siyang may naalala sa mga sinabi ni Dindal sa kanya na isang babaeng Anne ang gusto ni Bernard na maging asawa. Hindi kaya ito iyon? Kaya ganoon na lang ang inggit ni Bernard kay Red dahil naging mag-ex ang dalawa? I can't believe this. Bulalas ng babae saka tumayo. Nakaagaw iyon ng pansin na tumingin doon ng ilang tao. Red also did the same and then look at her face. She gulped. Nangangamoy iskandalo na naman. Dito pala kumakain ng babae na ito. Nagkataon pa na kakain din sila. Ang kapal talaga ng mukha ng babae na ito. May asawang tao. Lantaran pa lumalandi sa ibang lalaki. You're so disgusting. Red, masyado ka nagpapakababa. Bulalas ni Annalyn at mukhang inis na nakatingin sa kanya. Guards! Red, with a stern face, called, "Get her out!" Naparunok siya ng laway sa nakikitang mukha nito. He was blushing but it was because of anger. Mabilis na sumunod ang mga gwardya sa utos nito kaya parang nataranta si Annalyn. Ang mga kasamahan nitong babae ay hindi naman makahuma. What's your right to drag me out? I am a regular customer here. Naiinis na tanong ni Annalyn. Your mouth is enough reason for my guards to take you out of my restaurants. Matalas na sagot naman ni Red habang hindi iniaalis ang tingin doon. Lalong naging mapang-uyam ang titig at mukha ni Annalyn. Habang papalabas iyon ay hinahampas ng bag ang dalawang gwardya. Ayaw no na magpahawak sa dalawang lalaki na para bandirin-diri pa. And who has the right? That itchy lich who made you her other man? Ew! Sabi nun at tumikwas pa ang usong halata ng mga retokado. It's none of your business. Matatag na sagot ng binata saka siya inalalayan para lumayong muli sa mga nandoon. Napakurap na lang siya at nagpatiano dito. Ganito pala itong magalit. Sumasagot din pala ito ng pabalang. Maswerte siya at di siya nakatikim ng ganoon kay Red kahit na ang pakilala niya rito ay dalaga siya. She felt her conscience, mulling her inner self again. Kung hindi dahil sa kanya ay hindi mararanasan ni Red ang ganito. Hanggang kailan ito kayang panindigan ang tigas na mukha na matawag na isang kabit nang tulad niyang wala namang may pagmamalaki sa buhay. After having their lunch, pumunta sila sa isang mall kung saan bumili talaga si Red ng mga gamit para sa ibaba ng penthouse. Tahimik lang siya sa may likod nito habang ito ay pumipili ng kama. Patingin-tingin siya sa mga nakadisplay na gamit at nahihilo siya sa presyo. May 100,000 at may milyon pa nga. Napapansin niyang nakatingin si Red sa mga milyong halaga ng mga kama. He just slept last night on a bed worth 3,000. Yung mura lang. Ay niya rito kaya tumingin ito sa kanya. I want a big bed. Simpleng sagot nito sa kanya kaya napamaang siya. Kakaibang pakiramdam ang bumabalot sa kanya dahil sa titig nito at dahil kama ang pinag-uusapan nila. He was also looking at her with a different gaze which heated her face. Tumikim siya at kumurap habang ito naman ay nakangiti na ibinalik ang tingin sa kamang mukhang napipisil nitong bilhin. Do you like this color? It's white. Sir, hindi po kasama ang mga pambalot. Anang sales lady, kaya halos matawa si Kayla. Natakpan na lang niya ang bibig. Babayaran ko lahat. Where's the manager? I want to talk to him. Itatanong ko po, sir. Sandali lang po. Magalang naman ang sagot pa ng babae bago tumalikod. Parang ilang na ilang iyon kay Red. Nakakailang naman talaga ang kagupuhan ng isang ito at kahit naman siya ay aminado doon.
Nasasanay din siya na pinagtitinginan ito ng mga kababaihan kahit saan. Nasuri niya ang sarili, ang braso niya, ang damit na suot, ang sapatos at ang kanyang pantalon na suot. Hindi naman siguro siya mukhang yaya. Tumingin siya sa salamin ng aparador na nakadisplay. Kahit paano ay maayos naman ang itsura niya. Hindi naman siya mukhang taga-kuskus ng sapatos na red. Tumagilid siya at pagkatapos ay sa kabila na naman. Hanggang sa mapatigil siya dahil nakaramdam siya na may nakatingin sa kanya. She immediately looked at Red. He was staring at her. Para siyang bata na nahiya. What are you looking at? Ha? Wala naman. You're Tommy? Tumango na lang siya. It's still flat. How many months is our baby? Lumapit siya dito at muling tinignan ang mga furniture. 1 buwan pa lang. Hindi ko alam ang eksakto na bilang kasi sa sonogram daw malalaman. We'll go to the doctor tomorrow. Ano to sa kanya na tinanguan naman niya. Naiilang siya kapag tinititigan siya dito. Para bang masusunog siya. Hindi niya alam kung nakukonsensya pa din siya. Nahihiya o apektado siya sa titig nito. Palagay niya ay lahat. Ano pa bang bibilhin mo? Pag-iiba ni Kayla sa usapan. Dividers, yun lang. Gusto mo ba na maghara ko ng yaya para may kasama ka sa bahay? Lumipad ang mga mata niya rito. Anong kasama sa bahay? Mag-iisa ba ako roon? Ikaw, hindi mo ba ako doon sa samahan? Kay Ate Rose na lang ako kung ganoon. Mabilis na sagot niya at parang siyang maluluha sa kaisipan na parang ayaw siya nitong samahan. Ano pa palang silbi na sinundo mo ko? Sana, napag-isa na lang ako sa Naga at di mo na ako dinala-dala pa dito. May trabaho na naman ako doon. Nandoon naman si Tiyang Hilda. May mga maliliit naman akong bata na mautusan kapag napapagod ako. Naiinis siya. Parang sasabog ang bunbunan niya kaya siya tumalak. Hindi niya makontrol ang emosyon at baka mapukpok niya ito kapag hindi ito tumigil ng sinasabi nito sa kanya. Red cleared his throat. I'll stay. Tumingin siya dito at halos mapaismid siya. Red just chuckled and massaged his nape. Inakbayan siya nito kaya natahimik siya. Parehas silang naghihintay sa papalapit na sales lady na galing sa manager. Package na daw po, sir. Pero bukas na po ang delivery kasi ilalabas pa sa parking. No worries. I'll pay for it now. Cash po or credit card? Debit card. Tumango ang babae. Which divider do you like? Kayla. Baling na Red sa kanya. Yun na lang kahoy na puti na may ocean green na plastic. Bagay sa bahay yan, since ganyan ang accent. I'll get those two. He pointed at the divider. Kinuha nito ang card sa loob ng wallet habang siya naman ay dumistansya dito at tumitingin sa iba pang mga displays doon. Nalibang siya habang naghihintay hanggang sa mapagawi ang mga mata niya sa salamin dingding. Ganoon na lang ang pagbundol ng kaba sa kanya nang makita niya ang asawang si Bernard na papalabas ng isang stall na may pangalan na Fendi, USA. Kasunod noon ng mga tauhan. Nagmamadali siyang humakbang habang nakatingin pa rin doon pero bumangga siya sa bulto ng isang tao. Napatili si Kayla pero si Red ang natingala niya. Tumingin ito sa gawin na tinitingnan niya kanina at tumitig ito doon. Si Bernard. Wala sa sariling sambit niya saka siya humawak sa dibdib nito. Red, look at her face into her eyes. Ang dibdib niya ay parang aalsa sa tindi ng kabog ng puso niya. Baka makita siya ng asawa niya. You can't escape him forever. Just stay close to me. Kalmadong sagot nito sa kanya. Hindi pa ba tapos? Hindi pa. Don't be afraid of Bernard, Kayla. Sabi nito sa kanya pero umiling siya. Hindi ako takot sa kanya. Takot ako sa pwede niyang gawin na kahihiyan dito para sa'yo. I'm so ready. Let him do his thing, and when the right time comes, I'll do mine. Humawak ka lang sa akin. Tahimik at walang pagdadalawang isip na humawak siya sa braso nito. Baliwala itong humakbang habang siya ay napapalingon pa rin. Hindi siya nagtataka na nandito si Bernard. Mayayaman ang pumupunta sa shopping mall na ito. Kung hindi mga celebrities, nakikita ito at pinipicture sa television. At ang Fendi na iyon ay nasa 50,000 pataas ang sapatos. Kilala mo ba si Anne na sinasabing gusto niyang mapangasawa daw? Usisa niya sa binata. Naupo ito sa bench at siya ay tumabi dito. Yumaka pa rin siya sa braso nito at ikinukubli ang sarili. Annalyn Stravis. Yung ex mo nga?
Bulalas niya rito na tila hindi makapaniwala. She wasn't my ex. We just had sex and she kept on following me. Nothing more special. Bernard liked her ever since. Si Anne ang dahilan kaya mainit ang dugo sa akin ni De La Vega. Who told you about it? Kunot noon nitong sumulyap sa mukha niya at hindi nalalayo yun sa kanyang muka. Si Dindo, yung kaibigan niya dati sa palengke. Mukhang bibig daw yun ni Bernard kapag nalalasing. She kept her lips because he was looking at her mouth. That truly makes sense now. Pero hindi si Annalyn na nakikita ko sa kondo na kinakawayan niya. Sa totoo lang, 2 beses ko siyang nakita doon. Noong una akala ko'y namamalikmata lang ako. He just shrugged. Perhaps that was another woman. He was also with a woman when he almost bumped my car. Iba talaga ang mga mayayaman, no? Biruin mo siya. Pinaabot niya pa sa kasal ang lahat ng pagpapanggap niya. Lahat ng ipon niya sa pagiging bagador ay doon napunta. Tapos sa isang iglap ay binalikan niya ang buhay na naiwan niya. Hindi lahat ng mayaman ay tulad niya. Don't count me in. Now, he's using you against me. Yun lang naman ang rason niya kaya hindi kanya hihiwalayan. Tama ba? Muling sumulyap si Rad sa kanya.